Mga minamahal na kapatid, sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. Sa banal na misang ito, tayo ay taimtim na nananalangin. Tayo ay nagdadasal. Tayo ay nakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Diyos na nagmamahal sa atin, sinasabi natin sa Kanya, "Thank you ha, napakaraming biyaya ang iyong ibinigay sa amin." Mula noong nakaraang linggo hanggang sa araw na ito, ang dami-dami talaga, Lord, ng blessings na ibinigay mo sa amin. Kaya napakaraming salamat sa mabiyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Ipinapahayag natin sa Kanya ang ating mga papuri at mga pasasalamat. Sa araw ding ito, sa ating pananalangin, sinasabi natin sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan sa buhay. Lalong-lalo na sa panahong ito, marami sa atin ang natatakot. Marami sa atin ang nangangamba sa takbo ng ating buhay. 106 pesos na ang litro ng diesel. At nitong linggo ay tataas pa halos sa abot ng 20 pesos. At alam natin na kapag tumataas ang presyo ng gasolina at diesel, ay susunod din ang presyo ng pangunahing bilihin. Sa mga patuloy ang giyera sa Middle East, maraming banta ng iba't ibang uri ng kaguluhan sa buong mundo. May mga sakit na dumadapo sa mga tao na hindi lubos maipaliwanag ng siyensya at hindi alam kung saan ito nagmumula at nanggagaling. Hindi natatapos ang katiwalian sa ating bansa, hindi nare-resolba ang trilyon-trilyon na katiwalian na nangyayari sa ating bansa. Ang mga mayayaman ay lalong yumayaman. Ang mga mahihirap ay lalong nasasadlak sa matinding hirap sa buhay. Sigurado pagbukas ng klase, tataas ang mga tuition fees. At sigurado maraming kabataan ang mahirapan makapasok at maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Kaya sa mga panahong ito, sa mga ganitong pangyayari, ang aking tanong, kanino tayo at saan tayo humuhugot ng lakas upang masumpungan natin ang mga pamangamba at takot natin sa buhay? Saan tayo kumukuha ng lakas upang masumpungan natin ang napakaraming mga hamon, mga problema at pagsubok sa buhay? Saan tayo dapat kumapit? Sa patalim, sa mga material na bagay at makamundong kayamanan. Kaya sa ating pagsasama at pagtitipon, tayo ay pinaalalahanan na walang dapat tayong paghuhugutan ng lakas upang masumpungan natin ang napakaraming pagsubok sa buhay, kundi ang ating pananalig sa Diyos. Na mayroong Diyos na hindi tayo kinakalimutan
at hindi niya tayo kayang pababayaan magpakailanman. Kinakanta natin yan. Pero kung minsan, pero madalas nating kinakanta kapag merong patay. Pero hindi yun para sa namatay. Ang awiting iyon. Kundi para sa atin yun. Paalaala yun ng Diyos. Ano ang sabi niya? Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan magpakailanman. Hindi yan pangako ng patay. Hindi yan ating pangako sa mga nauna sa atin. Kundi yan ay pangako ng Diyos. Kaya sa Kanya dapat tayo manalig, sa Kanya dapat tayo kumapit, sa Kanya dapat tayong humawak ng mahigpit. Mayroon nagsabi sa akin, pero Father, kung minsan madulas. Umiiyak siya. Kahit anong hawat ko ng mahigpit, pero may mga pagkakataon na talagang madulas, tila bagang madulas ang kaniyang mga kamay. Kaya sabi ko, hayaan mong siya ang hahawak sa iyo. Dahil kapag siya ang hahawak sa atin, sigurado na hindi niya tayo bibitawan. Subalit kapag tayo ang hawak, kapag napagod na tayong humawak, mayroong tendency na mabitiwan natin ang kanyang kamay na madulas. Kaya hayaan mo lang na ang Diyos ang hawak sa iyo. Mga minamahal na kapatid, diyan umiikot ang mensahe ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Tayo ngayon ay nasa 5 linggo na ng panahon ng Kwaresma. Ito ang katapusang linggo ng 40 araw na paghahanda. Sa sunod na linggo ay mahal na araw na. Kaya ang tanong ko ay, handa na ba kayo? Ready na ba ang bawat isa sa atin para i-celebrate natin ang pag-ibig ng Diyos na Kanyang ipinahayag sa pamagitan ng Kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay upang maging ganap ang kaligtasan. Sana sa taong ito, hindi masayang ang panahon ng Kwaresma. At sabi ko nga, masayang lang ang 40 dias kapag walang nangyari sa ating mga sarili o walang konkretong paghahanda tayong ginawa. Tinawagan tayo kahapon na mangumpisal. Sabi ng iba, busy ako. Ewan ko na lang sa inyo. 3 oras kaming mga pari ang nakaupo at nag-iintay doon sa inyo. Upang sa pamagitan namin, kami ay gamitin ng Diyos na instrumento upang tayo ay makapagbalik loob sa Kanya. Yun na yung konkretong paghahanda. Andyan na, ibinigay na sa atin. Sa atin na lumalapit. Pero kung minsan, hindi pa natin binigyan ng halaga yung pagkakataon. Parang sinayang natin yung chance to be reunited with God. Sabi ng iba, malayo. Nakarating ka nga ng Quiapo. Yan, St. Louis de Montfort lang. Nakarating ka nga ng Baclaran para doon mangumpisal. Yan, St. Louis lang, ilang metros lang, hindi mo naabot. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan.
Pero yung paalaala sa atin sana, hindi natin sinasayang ang mapagkakataon na ibinibigay sa atin upang ihanda natin ang ating masarili to have a meaningful celebration of the Paschal mystery of Christ. Mga minamahal na kapatid, muli balik tayo sa ating mapagbasa sa ika-5 linggo. Sabi ko nga kanina, yung ating ugnayan sa Diyos ay pinaiikot ng ating mapagbasa. Lalong-lalo na ang kwento tungkol sa muling pagkabuhay ni Lazaro. Marami tayong mga magagandang aral na mapupulot sa narinig nating kwento ng muling pagkabuhay ni Lazaro. Narinig natin ang background ng buhay ni Lazaro. Siya ay matalik na kaibigan ni Jesus. May dalawa siyang kapatid na babae na si Maria at Marta. Si Maria, yung babaeng naglagay ng pabango sa paa ni Jesus. At tinugasan niya ang paa ni Jesus ng kanyang mga luha at pinunasan niya ng kanyang mga buhok. Maririnig natin yan sa mahal na araw. Sila yung kapatid ni Lazaro. Taga Betania sila. Nagkasakit si Lazaro. In-inform nila ang kanilang best friend na si Jesus. Hindi nakapunta si Jesus upang dalawin ang kanyang best friend na may sakit. Parang nagtatampo si Maria at Marta. Kasi malapit lang 3 kilometers lang ang layo ng kinaroroonan ni Jesus sa tahanan ni Lazaro. Pero hindi napagbigyan ni Jesus na madalaw ang kanyang matalik na kaibigan. Di ba? Kuminsan, natural feelings natin. Yun yung inaasahan nating mga best friend. Tapos mayroong matinding pangyayari sa buhay o sa ating pamilya. Tapos yung best friend, yung parang tinuturing nating malapit sa ating kalooban, ay hindi man lang nagpakita sa atin. Ay, siyempre, magtatampo tayo. At after how many days, namatay si Lazaro. At saka nabalitaan ni Jesus. At pumunta si Jesus. Subalit sa kanyang pagpunta, ay nailibing niya ang kanyang best friend. Di ba yun yung kwento? Yun po yung kwento. Sa kwentong ito ay muling ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili. Kasi maraming tao, maraming mga Hudyo, ang hindi pa nakakilala at naniniwala sa Kanya. Kaya muli siya ay nagpapakilala kung sino siya. Kasi, hindi tayo magkaroon ng malalim na pagtitiwala sa isang tao kung hindi natin siya nakikilala. Kahit sa atin, di ba? Hindi ka lubos, lalong-lalo na sa panahon ngayon, hindi ka lubos na magtiwala sa isang tao na hindi mo lubusang nakilala. Baka scam yan. Lalo-lalo na sa ating panahon ngayon. Hindi tayo lubos-lubos na nagtitiwala kung hindi natin nakikilala ang isang tao. Ganon din ang mga Hudyo, ang mga Pariseo. Hindi nila lubusang nakilala ang Panginoon, kaya hindi sila lubos na nagtitiwala at naniniwala sa Kanya. Kaya si Jesus ay muling nagpapakilala ng Kanyang sarili. Una, ipinakilala ni Jesus na siya ay taong totoo, katulad natin. Katulad natin, siya ay mayroon ding mga matalik na kaibigan.
Katulad natin, siya rin ay may mga mahalagang ginawa sa buhay. Hindi lang siya Diyos, kundi siya ay taong totoo. Kaya ang tanong ko ay, naniniwala ba kayo na si Jesus ay taong totoo? Yung iba tumitingala sa kisame, wala doon yung sagot, kundi sa iyong sarili. Kailangan naniniwala tayo na si Jesus ay taong totoo, na ipinanganak ng mahal na Birhen Maria, naging tao katulad natin. Kaya noong marinig niya na namatay si Lazaro, at noong siya ay nasa libingan na, at noong nakita niya na si Maria ay umiiyak, bilang tao, ay ipinakita niya ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nahimutok siya. Umiyak siya. Kaya sabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro kasi umiyak siya sa kamatayan ng kanyang matalik na kaibigan. Ibig sabihin, si Jesus ay taong totoo. Pangalawa, ipinapakilala ni Jesus na siya ay ilaw na nagbibigay ng liwanag. Sabi dito, no? Hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kung araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Kaya si Jesus ay nagpapahayag sa atin na siya ang tunay na ilaw na magbibigay sa atin ng liwanag. Kapag tayo ay nakaranas ng kadiliman, naka-experience na ba kayo na makaranas ng kadiliman sa buhay? Oo, bawat isa sa atin may yugto sa ating buhay na nakaranas tayo ng kadiliman, dulot ng mga problema at mga pagsubok. Sa mga panahon na mayroong mga pagsubok at problema sa ating buhay at tila bagang dumilim ang ating buhay, kanino tayo pumupunta upang pagkalooban ng liwanag? Sana walang iba kundi kay Jesus sa ating Diyos. Ibig kong sabihin, kapag meron kang problema, saan ka pumupunta para humingi ng gabay at liwanag? At sabi ng Ebanghelyo, sana walang iba kundi kay Jesus, ang ating tunay na liwanag. Diba yan yung una nating ginagawa pag Sabado ng Gabi de Gloria? Pag mag-Easter Vigil tayo, ano yung ginagawa nating una? Nagpapaliwanag sa gitna ng dilim. Upang mapaalalahanan tayo na si Jesus ang tanging tunay na ilaw. Pangatlo, sinabi ni Jesus, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang mananalig sa akin ay hindi na mamamatay magpakailanman. Marami sa atin ang takot sa kamatayan. Pero mga kapatid, walang makakaiwas diyan. Dahil ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay. Lahat tayo ay pupunta diyan. Lahat tayo ay may oras ng kamatayan. Una-unahan lang yan. Sino kayang mauna sa atin na narito? Hindi natin alam. Kung makatok kayo dyan, kahit anong katok nyo, pag oras na natin, ay oras na natin. Sabi ko nga, huwag matakot sa kamatayan. Dahil, ano ang sabi ni Jesus? Manalig sa Kanya, dahil Siya ang muling pagkabuhay. Kaya tayo ay pinaalalahanan na hindi tayo matakot sa kamatayan.
Dahil hindi magwawakas ang ating buhay sa kamatayan. Dahil tayo ay muling buhayin ni Jesus. Lahat tayo ay mamamatay, subalit tayo ay lahat muling buhayin ng Panginoon. So sana hindi na kayo matakot mamatay, kundi palagi lang maghanda. Palagi tayong maghanda. Kapag umalis kayo, yung mga underwear nyo, kailangan hindi mga butas-butas, kasi baka masagasaan tayo diyan, tapos pag binihisan tayo, butas yung underwear niya. Nasubukan nyo na bang magbihis ng maayos kapag kayo ay natutulog? Kasi kapag tayo natutulog, parang nagpapapractice tayo ng kamatayan. Ano kayang itsura natin kapag tayo ay mamamatay? Kailangan mag-practice na tayo. Subalit hindi tayo matakot dahil tayo ay muling buhay ng Diyos. Matakot lamang tayo kapag wala tayong pananalig. Ano ang sabi ni Jesus? Ang nananalig sa akin ay magkaroon ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Dahil siya ang buhay at ang muling pagkabuhay. Pangatlo, si Jesus ay nagpapakilala na siya'y anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. May narinig na ba kayong taong binuhay niya ang namatay? May narinig na ba kayong tao na binuhay niya ang namatay? Wala pa? May narinig kayong Santo Papa na kanyang binuhay ang muling namatay? Binuhay niya ang namatay? May narinig kayong Santo Papa na binuhay niya ang patay? Wala. May narinig kayong presidente ng anumang bansa na binuhay niya ang patay? Wala din. Sino ang narinig niyong binuhay niya ang patay? Si Jesus lamang. Dahil siya ay anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya para bagang sinasabihan tayo ng ating Panginoon na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang patay ay pwede niyang bigyan ng buhay uli. Kaya sana sa Kanya lang tayo maging tapat at manalig ng lubusan. Dahil siya ay Diyos na anak na makapangyarihan sa lahat. Wala na sana tayong ibang pananaligan, kundi kay Jesus na anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Manalig sana tayo na siya ay taong totoo. Siya ang ating tunay na ilaw. Siya ang ating buhay at muling pagkabuhay. At siya ang anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa Kanya lamang tayo dapat kumapit at manalig ng lubusan upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, ito yung mensahe sa atin sa 5 linggo ng panahon ng Kwaresma. Na sana manalig tayo ng lubusan kay Jesus na nag-alay ng kanyang buhay. Siya ay taong totoo. Siyang ating tunay na ilaw. Siyang ating buhay at muling pagkabuhay. At siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siyang anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na ang patay ay kanyang muling binuhay. At kapag tayo ay nanalig sa Kanya, pagkalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan. Amen.